Okay mga kababayan, Chris Ulo po at welcome back po ulit dito sa ating YouTube channel. Okay ito mga kababayan, pag-usapan ho natin, update ho tayo rito sa missing sa Bungero. Kaso mga kababayan, hindi lang ho missing sa Bungero ang ating pag-uusapan. Dahil, magugulat kayo rito sa balitang ito. Okay, basahin mo natin ito. Posible umanong may koneksyon ang kampanyang War on Drugs ng Administrasyong Duterte sa kaso ng mga nawawalang sabungero. Batay sa lumalabas sa mga investigasyon. Nako po. Bakit kaya ganun? Bakit ang daming issue sa Congress, sa Senado, iba't iba mang issue, iba't iba mang komite ang may hawak, pero pagka tinutumbok mo na yung kaso, yung pinag-uusapan sa iba't ibang hearing, laging patumbok kay Digong ano? Grabe ka, Digong. Ha? War on drugs konektado sa Isabong, Rimulya. Ayan, sabi ni Sekboy Rimulya. Sa tingin ko, sa dami ng pinatay, maaaring may mahanap sa Taal Lake. At saka meron kaming ibang convergence na nakikita. Nagkaroon ng convergence pati yung drug war. May intersection yung drug war dito sa killing sa Isabong somehow, sabi niya. Nako po. Pakinggan natin mismo itong video ito. Sa paglalim pa ng investigasyon sa kaso ng mga nawawalang sabungero, nadiskubre ng DOJ ang tila bagong anggulo. Ang mga suspect daw sa kaso posibleng may kaugnayan din sa drug war killings. Nako po. Narito ang exclusive report. Ilang beses nang nakausap ni Justice Secretary Boying Remulla ang whistleblower sa mga nawawalang sabungero na si Julie Patidongan alias Totoy. Sa programang On Point, sinabi ni Remulla na kumbinsido siya sa mga pahayag ni Totoy. It just make a stand on its own. Piggy, ang mahirap talaga rito. Lawyer up yung mga suspect. They have all the money in the world. They're paying the best lawyers. That is itself increases the challenge. But it does not in any way detract us from our task of proving our case that this happened because of these suspects. Ayon pa sa kalihim, isang USB ang sinurrender ng whistleblower para patotohanan ang kanyang salaysay. Iba-iba. There are recordings, there are video recordings, there are voice recordings, there are copies of documents, etc. etc. Marami. Posible anyang umabot pa sa 30 pulis ang dawit sa kontrobersyal na kaso na maaaring may kinalaman din sa iligal na droga. Nako po. They were involved in the drug war and they were also involved in the silencing of these people. Binigyang diin niya, walang sino mang nais gipitin dito. Sa gitna ng lumalalim na investigasyon sa kaso at sinasabing pagkakasangkot ng ilang miyembro ng hudikatura dito, nakausap na ni Remulla si Supreme Court Chief Justice Alexander Quezmundo. I sent a digital file to a justice who brought it to the Chief Justice. We will talk around, maybe we can talk around next week. Baka pwede kami mag-usap next week. Pero so far, I'm just keeping them updated about it. Hinggil naman sa posible umanong pinagtapunan. Lumalabas mga kababayan sa mga interview, sa iba't ibang interview ni Sek Boying Remulla, yung mga suspect na mga pulis na involved ho dito sa missing sa Bungero na pinaniniwalaan at sinasabi ni alias Totoy, yung iba raw pulis na kumidnap doon ho sa mga missing sa Bungero. Ito raw itong mga pulis na involved sa missing sa Bungero, ito rin daw ho yung involved sa war on drugs extrajudicial killing. Parang ganun lumalabas. Naku po.
ito ba yung legacy ni Digong? Oh. At according kay Senador Bato de la Rosa, hindi raw tama ito. Ganyan, ganito, ganyan. Na kukuman ka para gumawa ng di maganda ganyan. Administrasyon ni Digong ito. 2022. Although hindi na siya ang PNP chief. Iba na. Pero administrasyon ng tatay niya, to. Administrasyon to ng puon niya. Ng puon niya. Si Digong. Yung mga polis daw na miyembro na involved sa war on drug, extrajudicial killing, pwedeng itirin daw yung mga polis na involved sa missing sa Bungero. Grabe. So, mauugnay kung sino yung mga polis na nag-uutos dyan. Ibig sabihin, itong mga pulis na ito, kung totoo man, ibig sabihin, parang sila lagi yung nauutusan kung may babanatan, may titirahe. Ibig sabihin ba, may nag-recommend sa kanila? Kasi involved sa war on drugs, extrajudicial killing, involved din sa missing sa Bungero. Parang may nagre-recommend sa kanilang tao na, yan ang kunin mong tao, maaasahan yan. Gagawin niya lahat ng utos mo. Ba't involved na ron? Involved pa rito. No, ibig sabihin, may mga taong nasa taas, nung panahon na yon, na pinapahiram itong mga taong ito, itong mga pulis na to, para maasahan sa paggawa ng krimen. Parang gano'n? Naku po. Ito ho, yung Duterte legacy. Nakalaban natin nung panahon ni Digong, sa kanyang panunungkulan, tahimik daw. Wala raw mga krimen. Isipin mo, panahon niya, war on drugs, extrajudicial killing, libo-libo namatay. Panahon niya, dito nangyari yung missing sa Bungero. Yung mga biktima, mga ibang namatay doon sa Negros Oriental, doon ka usaping Tebes at Gobdigamo, panahon din ni Digong. Pogo, may mga away, torturan, may mga nagtotorture, may mga kidnapan. Panahon din ni Digong. Yung driver bodyguard ni Glenn Chong, pinatay din ng mga pulis, 2019, tinorture daw, tapos dinala sa sakyan, niratrat. Panahon din ni Digong. Sino PNP chief niya? Isipin mo, nangyari lahat ito sa panahon ho ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Yan yung iniwan mong problema kay Pangulong Bongbong Marcos. Digong. Ang namang problema tuloy, itong kanyang administrasyon. Buti na lang yung mga nakaupo ngayon sa ahensya, especially sa mga DOJ, PNP, NBI, matitino. Hindi katulad ng panahon mo. Isipin mo, nangyari lahat yan sa administrasyon niya. Hindi na mo. Yung war on drugs mo, may kaugnayan dito sa missing sa Bungero. Yung mga lumalabas, yung mga polis na involved doon, involved din dito sa missing sa Bungero. Siguro hindi naman lahat, pero may mga involved daw. Yun ang mga interview ni, lumalabas sa mga iba't ibang interview ni Sec Boyeng Remulla sa iba't ibang mainstream media. Mga involved sila. At itong 15 polis na ito, nasa restricted ng PNP. Dahil wala pang mga kaso, ibig sabihin, ganong katibay ho ang mga ebidensya. Ni alias Totoy. Nako po, Sus Maria Josep. Yan nasabi ko sa inyo Ang daming issue sa Congress, sa Senado, iba't ibang mga issue case, iba't ibang committee ang may hawak. Pero pag tinutumbok mo, lagi ang problema papunta sa kay Digong. Para tayong pupunta sa isang lugar, pero iba't iba mang
sinasakyan natin, pero isa lang ang patutunguhan. Parang gano'n. Okay mga kababayan, kita-kita ulit tayo sa panibagong live vlog. Paalam po, pasamantalang yung lingkod, Chris Ulo. Bye-bye po.